Parehas chiral, tama ba? Kasi yung carbon na yun, may H, may Br, may CH3, sa baba, malaki. So, magkakaiba yung nakatabi, chiral. Yung carbon sa baba, ganun din po. May H, may Br, may CH3. At sa tuktok naman niya, may malaking nakatabi. So, chiral din siya. Dalawa chiral carbon. Pero, yun naman. Pag hinati mo siya dito, si top face, kamukha, si bottom face. Kaya mayroong plane of symmetry. Kaya hindi totoong chiral kahit pa may asymmetric or chiral or stereogenic na carbon o center. So hindi lahat ng may chiral carbon ay automatic chiral na. Mas mahalaga ang criteria yung absence of plane of symmetry. Dapat wala na. Moving forward tayo sa enantiomers, erythropoietin, at iron S. Ano ba pag erythropoietin? Ang basis mo dito, dalawang chiral carbon na magkatabi at yung high priority groups pag naka-same side erythro, pag opposite side preo. So ayan na. Pag nakakakita tayo ng plain or flat na covalent bond, literal yan, flat sa papel. Pag nakakakita tayo ng heavy wedge, ano ibig sabihin? Nakaturo sa iyo. So ito, nakaturo sa atin, towards the return. Kasi yung broken wedge, nakaturo sa likod. So nasaan yung high priority groups? Parehas, nasa likod. Ito, ganun din. Diba? Nauna lang yung OH, bago CN, pero high priority groups, nakatulong sa likod. Sir, paano nalaman kagad na high priority groups? Kasi, ang high priority groups mo, lagi hindi carbon, hindi hydrogen. Kasi yung carbon, part 1 chain. Yung hydrogen, atomic number 1. So, mababa. Diba? So, ayun na, available naman. Pag high priority groups mo ay naka-same side, erythro, ulit. Anong tinawag ko doon? Heavy wedge. Pag heavy wedge ang band towards the leader. Then yung OH at CN parehas naka-broken wedge. At pag naka-broken wedge na, bali, away from the leader. Okay. Away from the leader. Broken wedge, heavy wedge. Yung plane na band, wala lang yung sa papel. Okay? So yung nasa baba, obviously, preo. So they come in pairs na. Erythro pair, preo pair. As you can see po, ayun, yung chlorine nakapaharap na, yung OH nakapapalikod na. So opposite sides na. Yung OH nasa likod, yung chlorine nakaharap. Ganun din sa kabila. OH ay nasa likod, chlorine nakaharap. Kaya opposite side na sila, preo. Again, anong basis ng erythropoietin? Palilito, hindi na nga-double bond. Hindi na nga-double bond. As you can see, wala kang makitang double bond. Ano nagiging basis? Dalawang chiral carbon na magkatabi. At paano kayo laman ng chiral ang carbon? Sa isang tingin, makakakita ka na ng mga broken wedge, heavy wedge. Okay? Okay. Dalawang chiral carbon, dalawang chiral carbon, dalawang chiral carbon, dalawang chiral carbon na magkatabi. At ang tawag nga sa paggamit ng heavy wedge, broken wedge, ay perspective. Kasi binibigyan mo tayo ng three-dimensional perspective ng orientation ng atoms yan in space. Mas madali nga nakita ang erythropoietin pag nag-fissure projection na mukhang tinik ng isda. Tama? Ayan, fissure. Mukhang fishbowl. Mukhang tinik ng isda. Ayan, same side, erythro. Opposite side, erythropoietin. At may gamit ngayon sa usapang gamot, kung naalala pa sa ointment, meron mga gamot na 4 ang isomers. 4 lagi rin. Kasi 2 lagi ay erythro, 2 lagi ay erythro. Methylphenidate na. Methylphenidate na. So ano ang action ng methylphenidate? Sabi ng pharmacology natin, ang in part 1, nag-i-increase ng norepinephrine release. Ano ulit ang norepinephrine? CNS, tigilan. Saan nga ginagamit ang methylphenidate na sikat sa Pilipinas sa brand name na Concerta?
sa ibang bansa o Italy, mananatili nga siya drug of choice sa attention deficit hyperactivity disorder sa bata o kaya naman attention deficit disorder sa matatanda. Oo, meron naman sa matatanda. So, ano nga ang problema? May deficit sa attention span. May exam attention span. Dito nakikinig sa klase, dito 5 minutes lang, lumilipat na yung utak. Madali na distract. Walang focus. Kaya binibigyan ng sinestimulan. Okay? Para ma-improve ang focus and concentration. So, yung una, kita naman natin, benzene at carbonamide ulit. Benzene, carbonamide ulit. So, naka-Fisher projection siya, same side, erythromat yung dalawang ibabaw. Kasi yung nasa ilalim, opposite, 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 opposite sides, treo. So, yung methylphenidate na ngayon, pure treo na siya. Kasi pag magkakasama yung erythro at treo, mababa potency. Pag pure treo, umaabot ng 400 times ang potency. Okay? Context, kung ang pasyente ay nagre-respond sa 400 mg ng magkasamang erythrotreo, pwede mong ipalit sa 400 mg niya ay 1 mg lang ng pure treo. So, mas matipid sa manufacturer kapag potency ang tinitingnan mo nga. Diba? Yun. Kailangan pa rin. And then, moving on tayo sa rectus and sinister. Mga yung RNS, rectus and sinister. Rectus means clockwise. Sinister means counter clockwise. Yan nga rin yung nasa prescription abbreviation sa dispensing na forever nasa words. Tama ba? O, try natin diba may kang ganyan, tapos may makikita kang gano'n, tapos may makikita kang gano'n. And it's commonly confused na with this, and this, and this. So, ano tayo ba yan? Ano yung O? Bakit ay? Ocularis. Ocular, mata. Ano yung A? Bakit ears? Oris. Auditory pati. Diba? So, yun. So, ano yung S? Left or right? Nalilito pa nga kayo. Chemistry terms yan. Ano yung D? Dexter, dextro. Ano pag dextro? To the right. Meron naman yung S, sinister, counterclockwise to the left. So, left eye, diba? Right eye, ano yung U? Lagi yan as in sa items 1 to 15 ng module 2. Kasi nga commonly confused prescription of medications yan. Palibasa, hindi natin i-spell out yung mga SDU na yan. SI, sinister, so counterclockwise to the left. Dexter eye, dextro to the right, diba? Dextrorotatory sa isomers, mamaya. Ano yung U? Bakit both? Utrake means both. Utrake. So, both eyes. Ito, yun na nga, left ear, right ear, both ears. Chemistry terms nga ang balikan mo para mas maalala mo sila. Okay? So, yun. Hindi nga, marami kasi tumatrake sa naman. Mali ko sa chemistry kasi. Yun. Kung ako ay nagre-review. So, balik tayo sa topic, rectus and sinister. So, rectus ay to the right, sinister to the left. Pero, anong tinutukoy na? Priority atoms and groups pa rin. Okay? Yung orientation nila in relation to one another. So, let's have the most common proton pump inhibitor. Ano nga ulit pag proton pump inhibitor? Mananatili sila drug of choice saan? Sa full cells. At ang pinakasikat na example ay yan nga nasa picture o metronidazole
omeprazole, dalawang isomer, may R, may S. So yung generic na nakikita natin sa generic outlets, ang laman nun, both R and S. Okay? So paano nga yung pinukuha? Ang basis sana, chiral carbon. Hindi ko rin alam, pero sa ordinate kasi nilagay na ang sulfate daw niya ay pseudo-chiral. Semi-chiral. Semi-chiral. Parang chiral. Kasi may oxygen, may lone pair electron sa p orbital. So, consider ng attachment with p orbital. Then, ito may carbon na naka-double bond sa nitrogen. Then, may carbon na may hydrogen. So, ang ruling lang naman, tanggalin mo yung low priority group sa case na to, yung orbital. Saka mo tingnan ang mga atomic numbers nung nakabit sa sulfur. Pseudo-chiral sulfur na ang basis. Ano, oxygen, atomic number 8. Ito ay 6. Ito ay 6. So, paano i-break yung tie? Tingnan mo yung nakakabit. Nitrogen 7, hydrogen 1. So, ano mangyari? Top 1 priority mo to. Top 2 priority mo to. Top 3 priority mo to. So, ang relationship nila sa isa't isa, clockwise. Kaya naging R o omeprazole yung una. Then, yung nasa baba, binalipad lang naman, top 1, top 2, top 3. Kasi yung may nitrogen na carbon yung top 2. So, pag tinignan mo maigit, oo nga. Counterclockwise, S isomer. So, nakikita naman natin, di ba? Ang omeprazole lang, pag yun lang nakalagay sa generic name, ang laman R and S. Pag ang nakita mo sa generic name nila ay S omeprazole, ano nga yan? Pure. Pure S. Pure S. Wala na nito. Bakit nga? Kasi ang S omeprazole na ang laman ay pure S enantiomer ay di hamak mas mahaba ang half-life. So, mas tumatagal ang effect at mas effective. Hindi hamak. Pag kinumpara sa omeprazole. Ano nga lang side effect? Mas mahal sa pitaka ang side effect ng S-omeprazole. Dati nga wala pang generic version yan. Ang meron lang talaga branded na Nexium. At 130 pesos yun, ang omeprazole ay 15 to 20 pesos. When in fact, ang Nexium, ang laman, omeprazole din na naka-S isomer lang. Ganun kasi pag ikaw ang innovator, may right ka magtaas ng asking price, no? Sa selling price mo. Kasi ikaw ang naka-discover na mas effective siya pag kinopare mo sa iba na isomer. Okay? So yun, ano nga ang optical activity naman? Ability to rotate plane polarized light naman. So, ano nga ba ang plane polarized light? Pero bago tayo mag-dive dito, yan nga ay property ng chiral compounds. So, ito nga ang schematic sa loob ng polarimeter. Dapat alam. Ang polarimeter, dati tinatanong sa QA/QC, pang-determine na siya ng optical activity. Or pang-determine na siya ng ability ng isomers mo to rotate plane polarized light. So, ano nga ba muna ang plane polarized light? So, ang normal na ilaw, kagaya ng nandito sa rule natin, iba-iba kasi ang direction ng light wave. Ang symbol ng light wave up and down. Kasi nag-wave nga yan. Kaya natin ang light wave. Yun nga lang, ang normal na ilaw, random light wave scale. Yan. Iba-ibang direction. Kaya assume yung daming arrow. Ngayon, pag dumaan nga yan sa polarimeter na may polarizer, makaka-isolate siya ng isang light wave lang. So, yung test tube mo na may solution ng isomer mo ay nandun. Pag dumaan ang polarized light mo dyan at na-turn nga siya to the right, at tawag mo sa isomer mo, dextrorotatory. Short term, dextro with a small d. Kasi yung capital D kanina, ano ulit pinutukoy? Ano yung capital D kanina? Ano pinutukoy? Rotation pa ng polarized light. Hindi, di ba? Ano nga? Penultimate OH. Tama? Capital D yun. Dextroglucose, dextroglucose. Ito, small d. Sorry hindi pa rin sa lagyan. Ngayon, pag dextro man, nag-rotate ng ilaw to the right,
At usually yung isomer mo, magkakaroon ng positive sa umpisa ng pangalan. Ayun, kunyari, naglagay ako ng gano'n, positive morphine. Sino yan? Dextro na morphine. Kasi baka dextrometophan nga, di ba? Yun nga yun. Pinasilbi nun. Anyways, may integers, may symbols. So, to the right, dextro. At hindi ka na namamali sa positive, mukha naman positive X. At yung R, dexter na eh. Dexter or dextro. Diba? Ayun, pag ang ilaw naman na rotate sa other direction, na counterclockwise, and yung tawag mo na libo-rotatory. Parang sa ano, yung gawag sa UTI, libo-fluoxacin. Diba? So yun, libo-rotatory, small n, libo. At ang magiging integer na ay negative. So, mag-rotate ko ng may polarized light to the left, hindi na nga mga mali, katulad naman. At yung negative symbol, mukha naman L, pag tinayo, o kaya yung L, pag hiniga ko, mukha na negative. So, kapag yung isomer ko, ang naging label sa umpisa ay positive, negative, ano ibig sabihin? Meron siya both. Pinagsama siyang equivalent amount ng dextrorotatory at libo-rotatory. Ang tawag na ay racemic. Sa mga estudyante, racemic. Racemic mixture, mas pantay ng dextro-levo. At ang tatandaan doon, pag racemic ang mixture natural, walang optical activity. Maka-cancel out. At ano nga ang tawag sa proseso ng pag-restore ng optical activity ng mga racemic mixtures? We call it resolution. Okay? So yun. Eto na tayo sa last topic, reactions, na ayaw ng marami. At tinatanong lang naman dyan, general reactions, pero minsan may 2 to 5 points na specific. Tignan natin. So ano nga ang mga common kinds ng organic reactions based on nature ng reactants and products? Pag-addition, dalawa reactant nagiging isang produkto. Ayan, parang nasa example. Dalawa reactant nagiging isang produkto. Kahit hindi mo alam yung mga pangalan, yung mga essence of it. Again, these are all based on the nature or bilang, kumbaga, ng reactant at product. Okay? So, anong napapansin lang pag-addition? It will always involve a double bond or even a triple bond. So, sinabi natin, alkene, alkyne, at even carbonyls, kasi may double bond, di ba? Ay mag-addition reaction. So, basta may multiple bond, addition yan. Mawawala kasi yung multiple bond sa addition reaction. Sino nga ang kaaway ng addition? Direct opposite kasi. Elimination. So, babalik na rin mo yan. Isang reactant ka na lang, magiging dalawang produkto. Okay? So, opposite nga, kaaway. At kung sa addition, may nai-involve na multiple bond, sa elimination, may product na may multiple bond. Baliktad din. Diba? Make sense. No? So, ayun. Ano ngayon ang mga counterparts niyan sa inorganic na? Pag-addition, and pareha, synthesis, or combination. Diba? At sino nga ang kaaway ulit ng synthesis? Decomposition. Ito nakasimple. Diba? Then you have substitution, dalawa reactant, dalawa produkto. Nag-e-exchange lang ng components. So parang ano to? Double displacement. Ayan, parang yan. Yung H ni ethane lumipat sa chlorine. Yung isang chlorine na yun, lumipat naman kay carbon. Kaya ayun, nag-exchange nga sila ng component. So, it's like double displacement. Ay, pusa na mamatay na. Tapos mabubuhay ulit. Hindi, ayos. Baka ako yata may kasalanan. Ilan ko kanina? Hindi, ibig sabihin, bago pa kayo pumasok, namali ako ng on and off eh. Ang nagalaw ko yung kanan. Wala na. Ilang araw naman yan na hindi nagkaganyan. Huwag lang sana matuloy ang nasira. Kasi pag nagkaganyan yan, nasisira yan. Anyways, ayun. Ano na nga ito?
Nag-exchange ng components eh. So, parang double displacement. Ano nga ulit ang tawag sa double displacement? Metathesis. Diba? Versus synthesis. Pag synthesis, combination. Metathesis, hindi siya basta combination. Nag-exchange sila. At ang pinakahuli nga arrangement, isa reactant, isa produkto. Kasi yung isang reactant mo nga, nagre-reorganize lang naman ang band niya. Okay? Kaya tinawag na rearrangement. At syempre, ang produkto mo dito laging isomer. Kaya ang tawag rin ay isomerization. Syempre. Ayan, parang yan. Yung CH3, lumipat doon. Ando na siya sa dulo. Yung H na yun, lumipat sa dulong carbon. Kaya from CH2, naging CH3. Okay? Nag-rearrange na. So yun. Ano naman ang mga types ng reactions based sa reaction mechanism, madalian, radical, polar. So ulit, yung una, based sa ulit, nature ng reactant and product. So pag dalawa naging isa, addition, isa, dalawa reactant, isang produkto. Pag elimination, isa, nagiging dalawa. Pag substitution, exchange. So dalawa reactant, dalawa product. Pag rearrangement, isa-isa. Isa reactant, isa product. Yun ang basis nun eh. Nature of bilang ng reactant product. Ito kasi, yung dalawa, based on reaction or reaction mechanism. Ang tatandaan mo lang naman dyan, basta radical, pantay lagi. Basta polar, hindi nga pantay lagi. Okay? So, yun na yun. Anong pantay, sir? Pag radical reaction, pantay ang biyak, pantay din ang pagkakabuo. So, symmetrical bond breaking, symmetrical bond formation. At yan nga ang mga terms. Siyempre, pag breaking, lysis. Pag formation, genic, homogenic. So, ito lang. Kunyari, may substance AB ka. Kapag nagkahiwalay sila, ang ending, hati sila sa electron. Remember, isang band, dalawang electron. And remember, ang kalahating ulo ng arrow, ang nire-represent na tumatalon, isang electron lang. So, magiging produkto, tag-isa na sila ng electron. Pantay na pantay ang hatian. Ngayon, kung babalik na rin mo yan, posible rin. Si A at saka si B. Let's say, magiging compound AB or molecule AB. Magdodonate siya ng electron, magdodonate siya ng electron. So, pantay sila ng ambag sa formation ng band. Kaya homogenic. Pantay. Okay? So, yun lang ang radical. Ngayon, ang radical na ay naririnig natin sa medicine, sa pharma, etc. It's actually a chemistry term. Ano nga ibig sabihin ng radical? Ito ngayon yun. Ito ngayon yun. Yan. Yung mga iisa ang electron. Ang free radical na bali, neutral yan. Neutral chemical species that are highly reactive. Yun lang ang tatandaan. Very, very reactive. Bakit po? Kasi nga lagi silang may unpaired electron. Ang electron hindi na tatahimik hanggang walang kapares. Okay? So yun, pag pumasok nga yan sa cells, ang malaking problema, magre-react siya sa cells mo. At ang masaklat kasi, pag nagre-react sila sa cells, kunyari ito pag nag-react sila sa cells, edi magre-react yung isang electron niya sa cell. Ito ngayon, pupunta sa cell lang. Ang ending, may bago pa, radical. At cell mo na yung radical. Ang gagawin ng cell na yan, maghahanap ng ibang cell din na mayaman sa electron, magre-react din siya. So, meron ka na naman mabubuong bagong radical. Maghahanap na naman yan ng bagong cell. So, magre-react sila. At ito naman, magiging bagong radical na naman. Chain reaction yun eh. Hindi siya tumitigil. Kaya nga pag tinanong ka ng more common, radical or polar, sagot ka agad polar. Hindi pwede radical. Kasi pag naging more common ang radical, wala nang buhay na organism sa mundo. Mako-consume ng radicals. Okay? Ayun. Kasi nga, umuubos sila ng cell. And again, remember, cells are the basic units of life. So hindi pa pwedeng common yan. Okay? Walang matitirang living forms. Walang matitirang matter. Okay? Lahat yan, mauubos ng radical. Kaya ang more common na, yung hindi pantay na polar. Okay? So yun, babalik mo lang yung terms. Pag polar na nga, heterolytic, heterogenic, ganun lang. Hindi na nga pantay ang bond breaking, hindi rin pantay ang bond formation.
Ganun lang. So, usually nga, pag polar ang reaction na heterolytic, may isa kang atom na matakaw sa electron o electronegative. Ang ending, yung isa, nawawala ng negative na electron, kaya magka-positive. Yung matakaw sa electron ngayon, maglalayas at kuha lahat ng electron. Kaya negative. Kasi nasa kanya na lahat ng electron eh. So, yan na nga ay polar, di ba? Positive, negative. So, balik na rin yung scenario. Kunyari, si A ay positive, si B ay negative. Pwede mangyari, electrons ni B, ito-donate na kay A. So, ang ending, may nabubuong band, pero sino lang ang may ambag sa band? Si B lang. Diba? Kaya hindi na naman pantay ang band formation. Yun nga lang essence nun. Radical laging pantay, homo-homo, kumbaga. Polar, laging hindi pantay. Hetero-hetero. Okay? So, ano mas common? Polar. At paano nga nagkakaroon ng polar reaction? Siyempre, kailangan mo ng polar na mga functional groups. Kailangan mo ng mga polar na functional groups. So, ano itong mga to? Metal yung una. Sino mas matakaw sa electron? Yung metal o yung carbon? Yung carbon. Kaya sa lahat ng scenario dyan, pag umikot ang electron sa orbital, mas magtatagal kay carbon, magne-negative si carbon, so magre-react siya ngayon sa positive. Sa kabilang mga senaryo naman, matatakaw sa electron ang sulfur, oxygen, nitrogen. So pag umikot ang electron sa orbital po, mas magtatagal dun sa tatlo. Ang ending, si carbon mo, ang nawawala ng electron, so siya ngayon ay nagpa-positive. So dahil si carbon mo na ang positive, magre-react naman siya sa negative. Yun na nga, kaya magulo ang chemistry ni carbon. At napindot ko ang close. Sorry na. Sorry walang escape to eh. Sige. Although, hindi pala kita. Hindi kita dito. Dito ko na muna isulat. Or i-discuss. Nag-positive na nakawan ng negative. So mag-react siya sa negative. Ito naman, siya yung nagnakaw ng negative sa metal. Kaya siya nagne-negative. So mag-react siya sa positive. Kaya nga magulo chemistry ni carbon. Hindi mo alam saan siya mag-react. Laging nakadepende sa nakakabit. So kung nakakabit kay metal, mag-react siya sa positive. Isipin mo na lang, positive yung metal, dapat siya mag-negative. Or positive yung metal na nakakabit sa kanya, dapat siya mag-react sa positive. Dito naman, negative yung non-metal, so magpa-positive siya. So dapat siya mag-react sa negative. So kung negative ba nakakabit, mag-react siya sa negative. Kung positive ba nakakabit, mag-react siya sa positive. So, may mga terms nga lang nakalagay doon. Ano nga ang tawag sa area na kulang sa electron? E di, electrophile. Kasi phile means labing. Electron labing. Naghahanap ng negative. Ano naman ang tawag sa mga electron-rich? Nucleophile. Kasi anong nakikita sa nucleus? Protons. So, naghahanap ng nucleus. Naghahanap ng proton. Ito na, sorry. Yun. Dito wala na. Andiyan naman, di ba? Yes. O yan. Ito lang ang sinabi na. Pag may non-metal, o yan. Pag may non-metal ka na mas matakaw sa electron kumpara kay carbon, nagpa-positive si carbon. So, nagra-react nga siya sa negative. At kung positive siya na naghahanap ng negative, ang tawag mo nga ay electron labing, electrophile. Okay? At kung may element naman na nakakabit nga kay carbon, na si carbon naman ang mas matakaw sa electron, at yung element na nakakabit sa kanya ay hindi matakaw sa electron, then si carbon ay mag-negative, mayaman siya sa electron, so siya nga ay magiging nucleophile. Ganun lang. Kasi ang nucleus mayaman sa proton na positive. So si carbon ay negative, maghanap ng nucleus kasi nandun ang positively charged na mga protons. Then you have your reaction coordinate diagrams. Ano lang ang ginagawa nito? It gives you the energy changes associated with your reaction. Hindi mo kayo magdodrawing yan. Kailangan lang dyan yung mga terminologies. Ba't na nilaw mo?
jaundice. Nagka-hepa. Anyway. So, ano na nga ito? Usually, ang energy ng reactant mababa. Okay? At pag nabubuo ang produkto mababa rin energy. Dapat lang, para mag-exist sila sa reality. Okay? Pero, sa totoong mundo, bihira na makakita na magpapantay yung energy ng dalawa. More on that later. So, ano lang ang mahalaga for this picture? Yung reactant mo, kailangan mo itaas ang energy. Okay? Kailangan mo dagdagan ang energy niya para maabot niya si transition state. Si transition state parang mountain top nga yan. Kung gusto mo makarating sa kabilang side, kailangan mo siyang maabot muna. So pag hindi naabot ng reactants mo ang transition state, walang mabubuong produkto. Ganun lang. At kaya nga ganun ang picture sa transition state, anong nakikita? Yung band sa AB, dahan-dahang nasisira. Ang produkto BC. So yung band sa BC, dahan-dahan namang nabubuo. So nasa point of transition siya na nawawala reactant pero nabubuo ang produkto. Okay? So highest energy structure sa reaction pathway na makikita pa ulit sa physical pharmacy. Okay? So yun lang naman. Kailangan mo dagdagan ang energy ng reactant mo para maabot ang transition state. So ano ang tawag sa energy nga na yun, no, na dinadagdag mo? O pwede mong i-define as the energy required by reactants to reach transition state. Ano bang pwede mong description niyan? It's the energy difference. Kasi mataas energy ni transition state dito eh. Ito yung energy ng reactant. So, it's the energy difference between transition state and reactants. So, kahit alin yan sa dalawa, anong tinutukoy niya? Activation energy. Make sense? Kumbaga siya yung energy na need mo para ma-activate yung reaction, para maging produkto yung reactant. Diba? So, yun. Again, dalawa kasi pwede mo makita nasa tanong, ano daw yung energy na kailangan mo idagdag sa reactants para ma-abot transition state, activation energy kaya. Sa PPAR naman, pwede mo makita difference yan ng energy ni transition state at energy ng reactants. Okay? So yun, dali natin ngayon sa totoong senaryo. Kasi nga, malabong mangyari na pantay ang energy ng reactants at products. Kaya ito tayo sa Excel at Envergonic nga. Ayan, as you can see, magkaiba na ang energy ng reactants and products. Ngayon, ito nga yung energy ng reactant, ito yung transition state. So again, as you can see, maliit lang yung activation energy. Dito naman sa kabila, mataas. At isa pa, gusto mo energy ng product, mababa. Para stable na stable ang iyong produkto. Ngayon, may nakikita ka pa isang parameter, Gibbs free energy change. Okay? Ano nga ang Gibbs free energy change? Huwag ka na muna tumingin dito para hindi ka nalilito. Huwag ka na muna tumingin dito para hindi ka nalilito. Kasi ang tinutukoy ng Gibbs free energy change na, change ng energy from reactant to product. So from reactant to product, bumaba, kaya negative change. Diba? So, kung bumababa ang energy, saan napupunta? Sa outer environment. Hindi kagaya dito sa kabila, no? Ito energy ng reactant, ito energy ng product, tumaas, nag-positive yung change. Pag nag-positive na change, tumataas. So, ibig sabihin, yung system mo ang kumuha or pinasukan ng energy. Kasi galing siya sa mababa at tumaas. So, ano nga ang gusto mo? Ito si A. Ibig sabihin, gusto mo ng mababang Gibbs free energy change o
O gusto mo ng negative na gives free energy change? Kasi sure ka doon na nawawalan ng energy yung reactant mo. Ibig sabihin, lumalabas yung energy, nag-e-exit na ang energy. Hindi kagaya sa kabila, mababa energy ng reactant, uy, tumaas. E di ibig sabihin, pinasukan or nag-enter ang energy sa sistema. At dapat alam, ang ideal mong reaction ay negative na gives free energy change. So, apat na yan. Gusto mong mababang activation energy. Gusto mong mataas na energy ng reactant. Gusto mong mababang energy ng produkto. At gusto mo ng negative gives free energy change. Okay? So, yan ang mga ideal properties or characteristics ng mga reaction. Or mga reaction na yan na product favored. At may isa pang nakikita, pag product favored na ang reaction, yung equilibrium constant mo daw dapat mataas. Ano ibig sabihin muna ng equilibrium constant ulit? Di ba, Jetchem yan? Yung concentration ng produkto mo ay mas marami kaysa sa concentration ng reactants. Okay yun. Ibig sabihin, marami kang nabubuong produkto. So, pag marami kang nabubuong produkto, mataas ang equilibrium constant. At sa usual chemistry terms, pag sinabing mataas ang equilibrium constant, it means greater than 1. Nakalagay naman di ba? Pag high, greater than 1. Pag ang equilibrium constant mo ay less than 1, then baliktad yun. Mataas ang reactant, mababa ang produkto. E di pangit, kasi mababa ng produkto. Ganun lang. So yun. So ilan na? Energy ng reactant, activation energy, energy ng produkto, gives free energy change, at equilibrium constant. Diba? So 5 na ang mga natukoy natin properties. 1, 2, 3, 4. At 5 nga yung mismo gives free energy change. Okay? So ano ba yung iba? Ito yung related sa gives free energy change. Hindi kayo magsasolve yan, pero sa PPAR, mind you, module 5, tinatanong ang relationship yan. So paano namin ito ang gives free energy change? Kailangan mong enthalpy, i-minus ko sa kanya, temperature at entropy. Isa-isay natin. Ano nga gusto natin kay gives free energy change? Gusto natin ulit, paano mo ulit gagawin negative lalo si gives free energy change? Ano dapat ang enthalpy mo? Dapat negative. Tama? Kasi maminusan mo pa siya eh. Gusto mo nga ito hanggang maaari mag-negative ng todo. So sinasabi ko na, another property para sa ideal na reaction, mababa na enthalpy change or mababa na delta H. Kasi delta means change, by the way. Kung hindi tayo familiar. Delta change. At pag negative change yan, bumababa na. So yun. So yan nga yung heat given off or absorb. At ang sabi nga, kung negative siya, simply means heat ay given off ng iyong reactant. Kaya bale, stable ang produkto mo. Stable ang produkto mo. So gusto mong mababa yun. Gusto mong mababa yun. How about temperature? Okay ba sa kanyang mag-negative? Hindi. Kasi negative times negative, magpa-positive. Pag nag-positive yan, tataas ko. So gusto mo nga ang temperature positive para ma-maintain yung negative sign or minus sign. So, yun nga. Ang reaction, initan mo, ibig sabihin. Kailangan mo ng mataas na reaction temperature. Initan mo para siguradong dadami ang produkto. At generally, ganoon nga ginagawa natin sa lab. And lastly, ano yung change in entropy? Dapat ba itong mag-negative? Hindi rin. Kasi again, negative times positive, magiging positive. Sorry. Negative times positive, magne-negative. So, pag nag-negative to, pinultiply mo sa negative, magpa-positive na naman, ayaw mo doon. So, in summary na, gusto mo na mataas sa temperature, gusto mo rin na mataas sa entropy. Para ma-maintain yung minus sign. So, ano nga yung entropy?
molecular randomness, freedom of motion. So, entropy sa PPAR, ang trigger word na makikita mo, randomness. Ano nga ang randomness? Kaguluhan. Isipin mo rin, papasok ka ng kwarto, ano mabilis nga gawin? Guluhin o ayusin? Hindi na mas mabilis, guluhin. Ano din ang reaction? Mas magulo, mas mabilis na